Sinubuan na po ng itlog si Lemer. Itlog Bisaya yan. Itlog ng manok na native. Yung sinubo sa kanya. Harapang pakondisyon. Sa mga nakaraan po, naglandi na sana yung ating baka dyan na si Quinay, pero hindi kumasa si Lemer. Tapos wala namang available na similya na Red Brahman, yung technician na kaibigan natin. Yung mga bigala natin, binawasan po namin mga kaprobinsya. Lalaki po yung marami sa kanila. Marami na po yung mga alaga natin dito, mga pabo. Marami na po yung pabo natin dito. Pati mga manok, simula na silang dumami. Patuloy po yung pagdami sa ating mga alaga ay dito manok. May mga bagong sisiyo naman tayo. At yung mga pinakawalan namin, yan o. Yan po sila mga kaprobinsya. Hindi na po namin sila kinulong ngayon. Maganda yung panahon ba? Hindi katulad dati na pagkawala naman yung mga sisiyo, unti-unti lang silang namatay. Yung mga pabo na yan, pag yan po ang lumaki, marami na yan. Mga pangkatay lang yung mga pabo na yan. Ito. Lalaking pabo. Pwede na yan ito na yun. Ito na ata. Hindi ko sila mailap. Kaya po sa tao. Kung sa silang lumapit sa atin, oh. Nakakaaliw lang mga kaprobinsya. Bilis lang, dumami yung mga alaga natin. May mga naglimlim pa tayo na manok. Tingnan natin dun sa kabila kung may mga pabo pa ba na nag-itlog dun. Yung iba, ano sa ilalim ah. Yan. Kung lumaki yung mga sisiyo natin dito ng manok, pwede naman tayo maglitson ulit. Matagal na po tayo na hindi nakapaglitson ng manok. Kasi mga maliit pa yung mga manok natin. May ilan lang yung pwedeng katayo andun sa kabilang bakod. May mga kambing pa, oh. Check natin doon, baka may mga siso pa tayo doon ng pabo tsaka pato, manok, or may naglimlim ba. Kailangan po namin dito na may mga alaga, mga kaprobinsya, para pang ulam.
para sa ating mga kasamahan dyan. Isa pa lang. May pabo na naglimlim. May bagong itlog ng pabo. 3. May manok na naglimlim. Sa ngayon po, ilan lang yung naglimlim sa ating mga alagang pabo dyan. Tulad na tayong napansin na pato na nag-itlog. Yung pagpangitlog ng mga pato, mga kaprobinsya, parang season din. May panahon na halos sabay silang lahat na mag-itlog. May time din na parang mga roll sila ba, taglugol. Yung mga alaga ating kambing dito mga kaprobinsya, sa mga nakaraan nagkatay po tayo ng isang kambing, tapos may isa po na nasayang kasi nakapasok yung leeg niya dyan, no? Yung ulo niya hindi na siya nakalabas. Tapos matagal po siya nakita na ating mga kasama. Nung nakita siya, wala, nibutod na yung tiyan niya. Hindi namin na pakinabangan yung kambing na namatay. Napakasayang po. At yung kambing natin dito na malaki yung tiyan, hindi pa nanganak mga kapisya, pero malapit na siguro yan dahil napakalaki na po ng kanyang tiyan. 4 siguro yung pinaka kunti sa kanyang anak. May 2 tayo na nilagaan, anak po sa ating itim na kambing. Okay lang naman, pero magastos lang. Kailangan natin bilhan ng gatas palagi. Mukhang may naglandi tayo na kambing dito, oh. Yan po ang kambing natin, oh. Uy! Luoy na kayo sa buglaka, oh. At nawala na yung angas niya mga kaprobinsya, yung tapang niya nawala na. Dahil sa bigat ng kanyang tiyan. Nahirapan siyang maglakad. Yan. Nakala po natin noong una na hindi siya buntis. Muntik na natin siyang ibinta. Malapit na yan, oh. Siya yung pinakamatapang sa ating mga kambing dito. Pero ngayon, tanggal yung angas niya dahil sa bigat ng kanyang tiyan. Ikaw, buntis ka? Yung mga lalaki natin kambing dito, kailangan natong lipat sa kabila. Marami po ito. Naghihintay po sila ng kumpay. Yung kambing natin na nagpraig. Walang sungay din, oh. Walang sungay. Lumapit sila sa atin. Mga lahi na po ni George lahat yung mga kambing natin dito na mga maliliit. Si George mga kaprobinsya, kung palabasin natin nakakatakot. Lalo na pag wala tayong dalang tubig. Nakakatakot yung kanyang katawan. Yung mga kambing natin dito sa ngayon, binawasan din natin yung pagkain nila. Ang yung dinagdagan namin yung kumpay. Minsan dahon ng tubo, basta may makain lang sila. Tingnan natin yung kanyang anak mga kaprobinsya, yung 2. Siguro mas mataba siya kumpara doon sa ating alaga. 4 po yung anak niya, tapos inampun lang namin yung 2. Hello. Lalaki yung itim. Mataba siya, mataba yung 2 compare doon sa ating inalagaan. Nung lumabas sila pa yung mga maliliit. Mas malaki yung andun. Yung babae po yung pinakamaliit. Oops. Yan, oh. Kung 4 po sila yung pinalagaan natin sa kailang nanay mga kaprobinsya, hindi po ganito yung katawan nila na mga sulit. Maging payat lahat yung 4.
Lalo na pag hindi natin sila mabigyan palagi ng gatas. Kulay itim. Yan. Kung apat pa yan, may hindi makadidi sa kanila. Mas mataba po yung inalagaan sa nanay compare sa pinadidila natin ng gatas. Lalo na budget lang yung gatas na ibigay namin sa kanila. Para hindi masyadong malaki yung gatas natin. Kasi yung kambing mga kaprobinsya, matagal yan bago mawalay. Umabot pa ng mga 3 buwan bago mawalay. Yun po ang pinaka short na panahon, pinakadali. Pero minsan nga umabot pa ng 4, mostly lumagpas pa ng 4. Relax lang si George, oh. Pero na, masikip na yung sungay niya sa kanya. Masakit na yung sungay niya ba dahil sa haba na kanyang sungay. George, mas mabuti pa si George mga kaprobinsya. Patuloy pa yung pagdami sa kanyang lahi dito. Yung baka natin na si Limber, minsan walang ganang kumasta. Si George at si Palo, sila po yung mga taga-kasa natin dito. Si George din minsan ayaw din yan kumasta mga kaprobinsya. Itali lang siguro natin si George, ha? Pag may time na dito, i-separate natin si George, iwalay natin siya para maka-exercise siya ba. Gusto na niyang ibain yung kanyang kwarto. Yung kwarto po niya, yan, double walling yan. Siguro po namin para hindi niya basta-bastang mag-iba. So, langkat yung mga kawayan dahil sa kanyang sungay. Pag itali lang natin sa loob, hindi pwede. Giba yung kubo natin dahil sa kanyang lakas. Napakalakas po yung kambing mga kaprobinsya. Hindi matakot na masaktan yung ulo nila. Yung sa ating kambing mga kaprobinsya na walang sungay, oh, yung kanyang anak manang-mana sa kanya. Yan, oh, walang sungay din. Tapos malaki din. Katulad sa kanyang katawan. Ang problema sa kanya, hindi siya kumain ng feeds. Umaasa lang sa kuan, pumpay at saka gatas ng kanyang nanay. Hanggang ngayon nagdidi pa yan. Yung isa, oh, parayag naman. May isa din dito. Magkakapatid po silang dalawa mga kaprobinsya, oh. Huwag mong kainin yung sombrero ko. Puro sila walang sungay. Para silang mga bata, oh. Nung nakita nila yung kasama natin na malilang pagkain para sa kanila, nagsiiyakan. Marami pa tayong project dito mga kaprobinsya. Yung pakainan sa ating mga kabil dito, kailangan pa mapagawa tayo ng pakainan para sa kanila. Pwede yung
putaw yung gamitin natin, yung bakal, para hindi madaling masira. Pagkawayan lang, napakadali lang mabulok. Yung mahaba na papainan yung ipagawa natin para hindi na sa lupa yung mga pagkain nila. Yung ibang kabing mga kaprobinsya, pag hindi sanay sa ganitong sistema, hindi yan kumain pag nasa lupa na yung kumpay ilagay. Pero yung mga kabing natin dito, sanay po sila. Kahit mahian pa yung iba na dahon, kainin pa nila. Yung dalawa dito, hindi pa yan kumain. Yung bahay yung pinakamaliit sa apat na magkakapatid. Nakaliw lang oh. Yung mga alaga natin. Yung ating tanim na kahoy mga kaprobinsya oh. Napakalaki na. Nagbigay na siya ng shade dito sa ating area oh. Sana hindi lang mamatay yung mga kuan natin dyan, mga napier na maabot sa kanyang shade. Yan o. Parang kailan lang natin yung tinanim. May mga kahoy pa tayo na tinanim doon. Mga nara yung andon. Yung kahoy na yan, akasya yan. At siya yung pinakamalaki. Dahil nasa gilid siya ng sapa. I-check natin yung ating mga napier doon. Kasi dito sa amin, matagal na po na walang ulan. Mas mabuti pa doon sa Baes, sa Dansulan. Last week, malakas pa yung ulan doon. Dito yung mga bukal namin humina na. Pati yung sapa oh. Kung umabot pa ng mga 3 buwan mula ngayon yung walang ulan, baka matuyo pa yung sapa natin dito tulad dati. Diyan, hinarbis pala nung una nung tumigil sa pag-harvest ng tubo dito sa amin. At ngayon tinigilan naman nila kasi may makuha naman tayo ng mga dahon ng tubo. Pwede na harvestin lahat yung napit natin dyan. Nasa insaktong edad na yan. Marami pa yung napit natin dito mga kaprobinsya. Yan o. Nasa tubig yung iba. Swerte sila. Kasi naabot sila ng tubig. Pero pag may malakas na baha, ano yan? Or matabunan yan ng buhangin. Yan. Medyo marami-rami pa yung mga tanim natin dito na napier. Meron pa doon. Back up lang to kung wala lang dahon ng tubo dyan. Tapos nag-imbak naman kami ng mga dahon ng tubo. Binilad namin para hindi masira. Para makasurvive kami sa panahon ng tag-init. Yan, puro na napir dito mga kaprobinsya. Dati po masukal yung ira natin dito. Nung nagtanim din kami dito ng napir, panahon din na ng kuan, tag-init. Buti na lang, nakasurvive lang yung napir. Kahit napakatagal po na hindi umulan dito sa amin. Yung dito medyo mataba po compare doon sa malapit sa ating kubo. Naninilaw yung napir natin doon. Hindi na po natin nalagyan ng pataba kasi wala ng ulan.
yung napier, basta maganda yung lupa mga kaprobinsya, tapos may ulan, ipakadali lang tumubo yan. May patubig kami, sprinkler galing dun sa may falls, doon namin ginamit sa aming mga gulay. Dito po, pangit yung napier dito, yung andyan oh, namatay yung napier, kugon yung tumubo. Kung may ulan na, tapos mag-harvest kami ng napier dyan, pwede naman natin taniman ulit yan para hindi sayang yung bakante ba. Si Queen ay dala natin doon sa may shade ng kahoy ba, para hindi masyado mainit. Siya po yung naglandi pero hindi po siya nakastahan. Ako pasilungan ato. Pasilungan ako ato. Init kayo. Dito, malamig dito mga probinsya. Walang init dito oh. Dito ka. Winay, dyan ka lang. Ayaw kuan. Lumbang-lumbang. Para hamog kayo ba? Yara. Ay mainit yung panahon ngayon. Kag yung kasan ra. Ya siguro na ba? Yung mga tanim namin dito mga kaprobinsya oh. Yung okra may mga bunga na. Yung sitaw namin walang kwenta, kahit maliit lang yung okra namin. Pero kaya latog ito yung okra hareg sigmura ni hunat yung pamunga. Siling labuyo, napakamahal po ng siling labuyo ngayon. Samdan? Sige hak dong. Wala pa kung ma-harvest dayon, mga daot ra. Daruhon gagahit lang kaya niya. Maluoy pa to, hindi magpadaruhon kinaupahan to, patinita. Hindi pwede. Mag-isog ng kalabawan eh. Uminom na siya oh. Okay. Busog na siya mga kaprobinsya. Si Brasilia, walang kasama si Brasilia sa tanghalian. Hindi po nakakasawang tingnan yung ating baka na Indo Brazil. Ay mukaway. Ayaw mag-share ni Bibing. Bad yan Bibing. Share ka naman. Talaga bugit oy.
Uminom siya ng tubig oh. Musamot yun siya kabusog ron. Buhaw pagin siya. Yung isa nagliad na. Giduutan nila kaon kido. Busog yung alaga oh. Kalinguran tanawon jud. Wala na malagyan. Wala na pilwak. Yan. Ito si Bibing oh. Lami kasi balhibo ba? Sino kayo? Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin oh. Sari-saring gulay na may gata. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Last pula mo ng kalabasahan ha? Last naman yun na. Iyo, ang ulam may bunga kalabasahan ron. Talaga ng kasamot. Gani ka to, mo so. Dora ka dahon. Tapos nagtanong ko iba. Tama. Ha? Sige utang. Coba si mapanos. Ay, mga ako ng bata bro. Tapos pinawadapan ko. Manggino na ako ng bataan. Ano? Ano ba? Ano ba? Tata, iya kasi moyo asa sa panaklaw yung moyo. Wala pa wala kita tuyuan. Wala pa mo kita ko. Ya, wala pa ka lang dodong to. Ako. Daon. Dao. Wins. Si Awa kaya. Hilig paborito naman ganyan dito. Lamit na kaisa. Pero asa yung itlog ng mga pata ron. Kung magalad-alad tawa na putay kalad-alaral para itlogan nila. Dali ka ba takin vlog ha? Ang Itman ito ko doon. Oo. Dai. Nabi agod-agod din ng wero kasangkot. Dai, ano ka trabam? Pero kanalingi, baed. Gamang lang daw sa pailan ko ang giunhan. Di na naman siya. Daulaw siya. Kung may ayaw ng mga baligya sangkot sa Wala pa. Mga lumi ba? magplano. Ano namang mga flat bar nang yaman ay parang